At meron na nga akong 6,000 na max credit dito sa loan applications na to. And take note guys, 90 days hanggang 360 days nga daw yung ino-offer nilang loan term payment. Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, meron na naman tayong panibagong loan applications na i-review dito sa ating YouTube channel. At itong loan applications guys na babanggitin ko ay hindi natin siya makikita sa Google Play Store. Hindi siya available doon at hindi rin natin siya madadownload doon. So saan nga ba natin siya pwedeng i-download? Madadownload lang natin siya guys through App Store or App Market. Gaya neto at gaya neto. Diyan lang sila available guys, pero sa Apple Store or sa mga iPhone user, hindi ko sure kung available nga ba itong loan applications na to. Kaya kung interesado kang malaman kung ano itong loan applications na tinutukoy ko, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako sponsored nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa experience ko na nag-apply sa kanila. And anyway guys, meron nga pala akong nilagay ng mga link ng mga loan applications dyan sa may description box at sa may comment section kung saan nag-o-offer nga sila ng 0% interest sa kanilang first na loan. Pero bago nyo guys i-grab yung kanilang offer, intindihin nyo muna at basahin yung kanilang mga loan terms and agreements, pati na rin yung kanilang loan details bago nyo i-confirm yung loan nyo sa kanila. So back to our topic guys, no. Itong loan applications na tinutukoy ko na wala nga sa Google Play Store pero nasa App Store or App Market ay itong si CashG Pro. Pero bago nyo siya i-download guys, no, make it sure na tapusin nyo muna itong video natin para aware kayo kung okay nga bang utangan itong si CashG Pro. Pero sa may mga experience na dyan dito sa loan applications na to, please comment down below at share nyo naman sa comment section yung experience nyo sa loan applications na to. So, paano nga ba mag-apply dito kay CashG Pro? So, dito nga guys, no, nung inopen ko yung kanilang applications, napunta na ako dito sa kanilang cellphone number kung saan kailangan nga nating mag-enter ng ating mobile number na gagamitin sa kanilang applications. Then, meron lang tayong ma-receive na SMS code dun sa number na ginamit natin, which is ilalagay natin siya dito sa kanilang apps. Then, after nun guys, maglalagay din tayo ng ating 4-digit password or gagawa tayo ng ating 4-digit password. So, pag okay na guys, yung 4-digit password natin, mapupunta na tayo dito sa kanilang policy, kung saan meron nga tayong dapat i-allow sa kanilang applications. Nakalagay dito guys, to process your loan applications, we need your consent to collect, process, and store your personal information. So, kailangan nga natin i-allow itong mga hinihingi nilang permission like contacts, location, tsaka yung camera and photo. So, yun lang yung guys, yung hinihingi ng permission. Then, kapag okay na yung ating password, mapupunta na tayo dito sa lang personal information kung saan kailangan nga nating mag-fill up ng ating first name, middle name, surname, email address, tsaka yung ating Facebook link. Yes, kailangan din natin i-provide yung ating Facebook link sa kanilang applications. Then pagkatapos nun guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang government ID kung saan kailangan naman nating mag-provide ng ating valid ID sa kanilang applications. Ito nga pala guys yung mga hiningi nilang valid ID. Driver's license, passport new, passport old, postal ID, PRC ID or Professional Regulation Commission, tsaka yung ating UMID ID or Unified Multi-Purpose ID. So yun yung mga ID na hinihingi nitong apps na to. And then dito nga pala guys, no, kailangan nating ilagay yung ating ID number. Then kailangan din nating picturean yung ating ID, pati na rin yung ating selfie na hawak yung ID natin. So after nun guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang identification information kung saan kailangan nating mag-fill up ng ating birthday, gender, marital status, number of children, education. Then dito naman sa address guys, kailangan nating pilapan yung ating home address. Kasama na din dyan guys, no, yung resident address natin. And then after natin guys mapilapan yung identification information,
mapupunta na tayo dito sa kanilang contact information kung saan magpo-provide nga tayo ng at least 3 person na pwede nating gawing contact references sa kanila. At yung tatlo lang na yun guys, no, yun yung magiging main natin na contact references sa kanila. Pero hindi lang siya totally guys na tatlo yung ilalagay natin, kundi meron pa tayong ilalagay na at least 9 person na pwede natin gawin pang contact references. Nakalagay kasi dito guys, no, backup emergency contact. We will not disturb the backup emergency contacts unless you and your emergency contacts are reachable. So, yun nga, maglalagay nga tayo ng 9 pa na contact references sa kanila. At hindi pwedeng hindi ka maglagay ng 9 pa na contact references sa kanila kasi hindi nga siya mako-confirm or hindi ka makakapag-proceed dun sa kanilang next steps. So, kailangan talaga at valid talaga na kailangan pang maglagay ng at least 9 contact references sa kanilang applications. So, pag okay na yun guys, no, mapupunta na tayo dito sa kanilang work information kung saan pipilapan naman natin yung ating occupation tsaka yung ating company. So, ayun nga guys, no, after ko nga ma-fill upan yung applications dito sa kanilang apps, napunta na ako dito sa kanilang dashboard kung saan meron na nga akong max credit na 6,000. Then, yung kanyang loan term payment is 90 days. Pero guys, no, yung pinaka-maximum loan amount na pwede nga nating mahiram sa kanila is 30,000. Then, yung maximum loan term payment naman is 360 days. And dito nga guys, no, trinay ko lang i-grab yung ino-offer sa akin itong apps na to. Pero binabaan ko lang siya ng 2.5 para at least makita natin yung kanilang loan details, at least maging aware tayo or aware kayo kung okay nga bang utangan itong apps na to. Then, ayun, nung grinab ko nga yung 2.5, napunta na ako dito sa lang withdrawal channel kung saan kailangan nga nating mag-provide ng ating e-wallet or bank account. Pwede ding remittance store like Mluwelier or Ari Pawn Shop. Since mas prefer ko nga yung GCash na lang nung ginamit ko sa kanilang withdrawal channel. Then dito nga guys, no, nakalagay na your approved loan is based on your credit score and credit history. So, nag-agree lang ako guys, no, kasi nga, yun pala, ipaprocess pa siya at subject for approval pa pala itong apps na to. Hindi mo makikita yung loan details mo sa kanila. Yes guys, subject for approval pa itong apps na to at hindi nga natin makikita yung kanilang loan details. Unlike sa ibang mga loan applications na makikita na agad natin yung loan details bago pa natin i-confirm yung loan. Para at least 'di ba aware tayo about sa kanilang interest, pati na rin sa kanilang kaltas, yung mga yan or mga service charge na tinatawag natin. Pero dito guys, no, wala silang loan details na pinakita. Kundi wait lang natin na ma-approve yung yung grinab nga natin na 2.5 sa nila. At nakalagay nga dito guys, no, sabi niya dito, we are evaluating your loan application. Make sure you and your contact references are available anytime for call. Verification. Updates will be sent to you immediately. It means guys, no, tatawagan muna nila yung mga contact references mo for call verification bago nila i-approve yung loan mo sa kanila. So what do you think guys sa loan applications na to? Okay nga bang utangan itong apps na to? Kasi nga guys, no, bago natin makuha yung loan natin sa kanila, tatawagan nga muna nila yung ating contact references for verification. So nasa inyo pa rin guys, no, kung itutuloy nyo ba na humiram sa ganitong apps since wala ngang loan details na pinakita. So paano na lang kung sobrang laki pala guys ng kanyang kaltas, tapos na-confirm na pala yung ating loan. Ganon, di ba may mga ganong loan applications na bigla na lang pumasok sa ating GCash account or bank account, then hindi pa natin sure or hindi natin alam na ganun pala kalaki yung kanilang interest, service charge at yung ibabalik natin. Tapos hindi natin alam na 7 days repayment lang pala siya at hindi siya totally 90 days or 360 days yung kanyang long term payment. So sa mga merong loan dyan, dito kay CashG Pro, please share your experience dyan sa my comment section para magkaroon kami ng idea kung okay nga ba talaga itong si CashG Pro. Kasi nga guys, no, hindi nga siya nadadownload sa Google Play Store at wala siya doon, kundi nasa App Store lang siya or App Market.
So yun lang naman guys yung ating pag-uusapan ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!